sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako po si Richelle Jesusa Nazaria de Silva. Pero hindi tanggol at lalong hindi tanggal ang aking nickname. Corny ng joke ko. Anyway, tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Naz. Loyal listener ninyo ako since February 19, 2025. Pagkamatay ng nanay ko para maibsan ang pagdadalamhati ko ay naisipan kong mag-YouTube noon at nakita ko nga po ang Papa Dudut YouTube channel at ang inyong segment na Papa Dudut Stories. Kaya ayon, nakapakinig ako. At isa nga sa mga napakinggan ko yung kwento ni Kim na may pinamagatang Apoy. Papa Dudut, ilang love story na ang napanood ko, nabasa at higit sa lahat ay nasaksihan ng pares ng mata ko. Naiiyak ako, sumaludo, pumapalakpak, tumatumbling, naglaway, nagwala, nagalit, iba't ibang emosyon ang nararamdaman ko. Sa maniwala man kayo o hindi ay fan ako ng mga love stories. Sa kahit na anong kwento daw ng pag-ibig ay hindi nawawala ang salitang kalungkutan. Walang sino mang nagmamahal ang hindi nasasaktan at nagsulat ng mga heartbreaking words. May mga ilang pangang nagtangkang magpakamatay. May mga nakiusap sa mga santo. May mga ilan ding isinangla ang kaluluwa nila sa mapanuksong dyablo. May ilan ding piniling magbitaw ng sumpa. Hindi ka magiging masaya, magkakana kayo ng baluga at maputulang ka sana ng sandata. Iba't iba man ang pamamaraan, isa lang ang common denominator nila, pag-ibig. Samantala hindi ko akalain na magkakaroon din ako ng sariling love story. Taong 2013, graduating student po ako ng BE Elementary Education sa isang sikat na universidad sa Maynila. May nakilala akong guy noong panahon na yon. Nag-aaral siya ng medicine. Same school po kaming dalawa. Hindi naman po sa pagmamayabang, ligawin talaga ako ng college ako. So ayun na nga, isa siya sa mga nagbalak manligaw sa akin. Lagi kaming nagkakasabay sa isang office ng school namin since scholar din pala siya tulad ko. Nagkamabutihan kami hanggang sa pumayag na ako na manligaw siya sa akin. Matangkad siya, matipuno at chinito na may pagkaarabo. As in parang model siya kaya ang dami ring nagkakagusto sa kanya. Tawagin na lang natin siyang Jonel. 31 years old na siya sa ngayon. Maayos naman ang relasyon namin na umabot ng 1 taon. Taong 2014 ay nag-aantay lang ako ng graduation ko. Hindi na ako dinadatnan so nag-pregnancy test po ako. At ayun na nga, nabuntis niya pala ako. At sinabi ko naman sa kanya at aware na siya. Nagulat siya at ang sabi niya ay hindi pa siya ready maging tatay since hindi pa siya nagiging doktor. At ang sabi niya ay ipa-abort ko raw so nagalit ako sa kanya. Since ayaw kong pumayag sa gusto niya ay blinak niya ako sa Facebook at hindi ko na rin siya matawagan. Umiwas na siya sa akin hanggang sa graduate ako ng college with Latin honors. Sobrang lungkot ko noon kasi hindi ko na siya mahagilap. Pati sa bahay nila.
Parang tinatago siya ng family niya kesyo wala raw doon. So ako ay pinagpatuloy ko ang pagbubuntis ko. At nag-self-review ako ng let exam kahit malaki na ang tiyan ko. Sa awa naman ng Diyos, nakapasa ako at nasama pa sa isa sa mga top sa let exam. Pagkatapos kong mga anak ay naghanap kagad ako ng trabaho. At sa awa naman ng Diyos, ulit ay nakapagtrabaho ako sa isang public school dito sa amin sa Cavite. Kaya masasabi kong swerte ang mga anak ko at lalo na yung family ko kasi hindi nila ako iniwan sa kabila ng mga nangyayari sa akin noon. At eto na nga, last month po kasi ay nagkasakit yung anak kong lalaki. Pabalik-balik ang lagnat, so dinala ko siya sa ospital para patignan. Nirefer kami sa isang private hospital sa Las Piñas kasi doon daw po may mga specialist. So pumunta po kami. Nag-fill up po ako, etc. Nung tinawag na po kami ng anak ko, yung doktor na titingin sa anak ko ay yung ex ko. Nagkagulatan pa kami. Medyo ang tagal niyang mag-react sabay tingin sa anak ko. Then tinignan niya ng matagal. Kamukha niya po kasi yung anak kong lalaki. After niyang matignan yung anak ko ay kinausap niya ako tapos ang sabi niya ay anak ko ba yan? Hindi na ako kumibo habang kinakausap niya ako. Tapos ay umalis siya saglit. Sabi niya hintayin ko raw siya kasi pumunta na ako ng cashier para magbayad. Pero ang sabi ng cashier, ma'am, bayad na po ang lahat. Tanong ko, sino po ang nagbayad? Kahit may ideya na ako kung sino yon. Sabi ng cashier ay si Jonel po. Sabay umalis na kami at hindi na namin siya hinintay. Nagtatanong yung anak kong lalaki kung sino raw ba yung lalaki at bakit ganun daw mag-react. Tapos parang kilala ko raw. Ang sabi ko lang sa anak ko basta uwi na tayo. Hanggang sa nagte-text na yung ex ko na magkita raw kami. Humingi siya ng sorry sa lahat ng mga nagawa niya. Ang pinakamalala pa, pumunta siya sa lugar namin. Kinuha pala niya yung record kaya natuntun niya ang lugar namin. Hindi ko siya nireplyan noong nakita ko siya sa kanto. Umikot kami sa kabila para hindi kami magkita. Hanggang sa isang linggo ay 3 beses siyang pumupunta sa bahay para matignan kaming mag-iina. Ang ginawa niya ay nagpapaabot siya ng grocery items sa kapitbahay namin para ibigay sa amin. Tapos sa ilalim ay may pera. Tinanong ni mama ko kasi siya yung nakakuha. Ang sabi ng kapitbahay namin is galing daw sa matangkad na lalaki. So nagtataka yung mama ko kung sino yon. Tapos magte-text sa akin na para yan sa inyo ng anak natin, mga vitamins at gatas. Sabihan mo ako kung kulang pa. Hindi ko na lang siya nire-replyan. Tapos eto pa, nagpapadeliver siya ng mga merienda at nagugulat na lamang kami na may food delivery na nagpupunta sa bahay. Nagtataka ang family ko kung sino ang gumagawa noon. Then, nagtatanong din yung mga kapitbahay namin kasi may lalaki raw na matangkad at tsinito na silip ng silip sa bahay. Minsan nakamotor pa raw. Natatakot na ako sa ex kong yon. Baka kasi reklamo na siya or pag hinalaan na siya ng masama ng mga kapitbahay namin. Lumipas ang isang araw ay nakita ko na naman yung sasakyan niya. Nandun na naman sa lugar namin. Tapos biglang umalis. Sakto kasi noon ay pupunta ako sa tita ko dahil may kukunin ako na pinatahi ko. Bigla siyang nagpakita at na-corner niya ako. At ang sabi niya sa akin ay mag-usap naman tayo, parang awa mo na. Lumuhod siya sa harapan ko at pinilit ko siyang patayuin kaso ang tigas ng ulo niya. Nahiya rin ako sa mga tao na nakakakita sa amin. So ang sabi ko, sige mag-uusap tayo pero wag ngayon. Sabi niya ay kailan? Ang sabi ko naman ay next week ng Sabado doon sa Walter Mart 11 in the morning. Doon ko gusto para matao at bigla siyang nagtatalon sa tuwa na parang bata. Nung nagkita kami sa Walter Mart ay nakaporma siya. Sabi ko ay dito na tayo mag-usap. Ang sabi niya, alam kong wala akong mukhang iaharap sa iyo simula nang iniwanan kita. Aantayin ko kung kailan mo ako mapapatawad. Yan ang exact words na sinabi niya sa akin. Pagkatapos noon ay aalis na dapat ako.
Tapos bigla siya nagsabi na pwede kitang i-date. May pupuntahan tayo. Saan naman yan? Ang sabi ko. Basta sumama ka na sa akin, ang sabi niya. Ayaw ko noon pero nakikita ko sa mga mata niya na seryoso naman siya at parang wala namang gagawin, so sumama na ako. Nung nasa kotse na kami, akala ko ay Tagaytay since malapit na kami doon. Nagtaka ako at ang sabi ko, ba't nasa Bacoor na tayo? Baba na ako. Natakot na kasi ako noon. Ang sagot niya, punta tayo ng UST. Bakit doon ang layo? Protesta ko naman. Pero papadudot wala din akong nagawa sa huli. Nung nandun na kami, biglang nagiba ang pakiramdam ko. Sabi ko, di ko dala ang alumni ID ko. Hindi tayo papasukin dyan at wala akong ID na dala. Ang sabi naman niya, akong bahala sa'yo. Nung nasa school na kami, bigla niya akong dinala sa office kung saan kami unang nagkita. Biglang nag-flashback sa akin yung panahon na yon. Pumunta kami sa Arc of Century dati tapos sa simbahan kasi dati pag-alanganin siya sa exam ay nagdadasal siya doon sa simbahan. Then pumunta kami sa College of Medicine. Sabi niya, dito mo ko pinupuntahan, hindi ba? Then pumunta kami sa College of Education kung saan diin lagi niya akong sinusundo pagkatapos ng class ko. Bigla akong naluha as in. Akala ko dati nalimutan ko na yung mga panahon na yon, kaso'y hindi pa pala. Bigla siyang nag-aya na pumunta kami sa registrar. Sabi ko, anong meron? Pagpunta natin, sagot niya. Isa rin tong lugar na to na nagkita tayo, dugtong pa niya. Naalala pa pala niya yon. After noon ay nag-aya siya sa MOA. Sabi niya sa akin ay hindi ba sa MOA yung first date natin? Sabi ko naman ay oo. Nung pumunta kami doon, sabi ko ay mainit pa sa seaside. Sabi niya, magsini muna tayo. Pumayag naman ako. Nung medyo paggabi na, naglakad-lakad kami sa seaside sa bandang dulo. Sabi niya, doon tayo sa pwesto natin noon. Sumunod lamang ako. Noong nandun na kami, sabi niya, dito tayo nag-uusap sa pangarap natin, no? Bigla na lang akong umiyak kasi hindi ko na nakayanan. Bumalik lahat ng mga alaala na masasaya noong kami pa. Ang sabi niya sa akin ay pasensya na kasi naduwag ako. At pasensya na kasi wala akong kwentang tao. Pinabayaan ko kayo. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon. Sabi ko lang, matagal na panahon na yon. Oo, nagalit ako ng sobra-sobra. Kaso ang Diyos ang naging sandalan ko. Iniyak ko lahat sa Kanya. Nagsumbong ako hanggang sa lumipas ang panahon na pinatawad na kita at nakalimutan ko na yung mga mapapait na mga alaala. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit at umiyak siya. Doon kami nakapag-usap ng maayos at nape-pressure daw siya noong time na yon sa mommy niya kasi sobrang laki ng expectation sa kanya. Inanap naman niya ako doon sa dati naming tirahan sa Makati. Kaso ang sabi doon ay wala na kami. By the way, dati po kaming taga Makati. Noong graduate ako, umalis na kami doon since ipapagawa na ng may-ari yung bahay na tinitirhan namin. Sabi ni Jonel halos araw-araw daw siyang napunta ron. Hindi daw niya alam kung saan ako hahanapin. Hindi niya ako matawagan sa Facebook at hindi na ako nagre-reply. Noong nag-message na ako, sabi ko nag-focus na ako sa LET exam. At panganganak ko, 1 year ako na hindi nag-social media kasi nag-move on ako sa mga nangyari. Sabi naman niya 3 years daw niya akong hinahanap kaso hindi daw niya alam kung papaano at kung saan. At ngayon na nakita na niya kami, ayaw na niyang mawala pa kami. Kahit daw dumaan siya sa butas ng karayom, ay gagawin niya. Natanong ko din, nasaan na ang mother niya? Ang sabi niya ay 2018 pa raw namatay dahil may sakit. Nag-open din siya sa akin na magmamigrate daw siya sa Canada at mag-resign na daw siya sa work niya kasi nag-aantay na lang daw siya. Ang sabi ko naman kagad good for you kasi magandang opportunity doon. Hindi mo ko pipigilan? Usisa niya sa akin. Sabi ko bakit ko gagawin yun? Future mo nakasalalay doon. Sagot ko.
Ikaw na ang future ko. Wala nang dahilan para mag-migrate ako sa Canada. Sagot niya sa akin. May dahilan na daw siya para magstay sa Pilipinas. May pinakita pala siyang picture namin na college pa ako at nasa med school pa siya. Naitago pala niya. Sabi niya sa akin, ngayon 3 na tayo. Pero kinokorektahan ko siya sa sinabi niya. Hindi tayo 3, 4 tayo. Nakita ko naman ang pagtataka sa mata ni Jonel. Bakit 4? Usisa niya sa akin. Kasi kambal ang anak mo eh, sagot ko. Pero papadudot laking gulat ko nang bigla siyang napatayo at nagtatalon. Sobrang saya daw niya. Natanong ko kung single siya, sabi niya ay 3 years na siyang single. Yung ex-girlfriend niya ay sobrang demanding at hindi daw kagandahan ng ugali kaya hiniwalayan daw niya. Sabi naman niya sa akin, ikaw ba? Sagot ko ay hindi na ako nag-boyfriend kasi nag-focus ako sa mga bata. Papadudot gusto niyang makilala yung mga anak namin. Sabi ko lang sa kanya ay paunti-unti muna. Sabi naman niya ay haharap daw siya sa parents ko para mag-sorry. Noong pauwi na kami galing sa MOA mga 9:30 PM na yon ng gabi. Habang nasa kotse kami biglang nagtanong sa akin si Jonel. Ang sabi niya, bakit hindi na kita makontak nung nag-away tayo nung nagbubuntis ka sa anak natin? Tinawagan kita noon kaso hindi na kita matawagan. Nakailang beses kung trinay na tawagan ka kaso walang talaga eh. Tinapon ko na yung SIM card dahil kinalimutan na kita. Sagot ko sa kanya. Pati yung Facebook mo. Hindi na rin sumasagot. Ang sabi niya sa akin. After mangyari yon, hindi ko na ginagamit yung Facebook na yon. At nagagalit kasi yung nanay ko. Saka sinadya ko na hindi open yun. Ayoko makita yung mga pictures natin. Siyempre para mabilis ako makapag-move on at makapagsimula ulit. Saka focus ako sa pagbubuntis ko and sa board exam nung mga panahon na yon. Sambit ko naman sa kanya. Bigla siyang natahimik at may sinabi siya na, alam mo ba? Pumunta ako ng graduation mo. Kasama mo yung family mo kaso hindi na ako nagpakita dahil nahihiya ako sa iyo at lalo na sa pamilya mo. Ay, mahiya ka pala. Sabi ko sabay tumawa na ako. Nagtanong din siya bakit biglaan yung lipat namin sa Cavite. Ang sabi ko naman, noong magjowa pa lang tayo, naglilipat na kami talaga kasi pinapaalis na kami ng may-ari ng bahay namin dati sa Makati. Kaya yun, wala kang nadatnan at saka matapobre yung may-ari ng bahay kaya dito na lang kami sa Cavite since taga rito naman talaga si Papa. Sagot ko sa kanya. Sa totoo lang ayoko na talagang magkita tayo nung panahon na yon dahil gusto ko nang makalimot. Dugtong ko pa. Pero noong pinag-uusapan namin ni Jonel, nakaramdam ako ng lungkot at ang dami kong what if bigla. At bigla siya ulit nagtanong sa akin tungkol sa anak namin na lalaki. Sabi niya, mahinang resistensya ng anak natin. Sinusumpong pa ba ng asma? Nilalagnat pa ba? Tiningnan ko yung mukha niya at halata naman na nagwo-worry siya sa bata. Sagot ko naman, akala ko talaga is baka dengue. Pabalik-balik ang lagnat nung pumunta kami sa ospital. Nagbigay ng referral tapos tumawag ako para magpa-schedule. Sagot ko sa kanya. Hindi ko naman nakalain na ikaw yung doktor na titingin sa anak ko nung tumawag ako. Binanggit yung pangalan mo ng nakausap ko na staff at saka sa haba ng panahon nakalimutan ko na yung name mo. Iisipin ko ba yun kesa sa anak mo? Sabi ko sa kanya. Pero sa totoo lang naaalala ko yung pangalan niya. Kaso hindi ko na lang pinansin talaga. Kaya nung nandun na at i-check up na ay nagulat ako at siya pala talaga. By the way, 1/3 Filipino, 1/3 Japanese at 1/3 Palestinian si Jonel. Kaya singkit pero kulay Arabo. Matatangkad din yung mga kapatid noong time na na-meet ko sila nung college. Legal po kami both sides noong time na yon. Samantala nung nakarating na kami sa bahay namin sa may kanto, ang sabi niya sa akin ay pwedeng pasilip sa mga bata. Gusto ko silang makita. Saka excited ako kasi hindi ko akalain na kambal sila.
At curious ako kung parehas sila ng ugali. Natutulog na yun, saka magkaiba sila ng ugali. Yung babaeng anak mo mahilig sa K-pop, palakaibigan. At yung lalaki naman is introvert, may sariling mundo. At bigla siyang natawa. Sabay sabi na, ano kayang reaksyon nila pag nakita nila ako? Nakangiti siya na reaksyon at nakikita ko na excited talaga siya. Bigla siyang nagsabi rin na kailan tayo ulit magkikita. Isan ko sa iyo yung schedule ko. Ano bang Facebook mo, add kita? Ayaw ko, saka no need na. Ba't mo ibibigay yan? Wala naman akong paki sa schedule mo. Sagot ko. Siyempre baka magselos ka eh. Sabi niya sabay tawa ng malakas. Ito yung Facebook ko. Search mo baka sakaling i-add mo ko. Baka ma-miss mo ko eh. Saka walang in a relationship yan ha. Tignan mo pa. Sabay tawa ulit. Tingnan mo rin messenger ko sa Viber ko. Walang laman, puro kaibigan lang. I-chat mo ako para may dahilan na para makipag-chat at video call ako. Sabi niya sa akin. Asa kang i-add kita. Saka busy ako dahil matatapos ng school year. Sagot ko. Oo nga pala. Tuloy na ba ang anak kong lalaki? Ako na magtutuli sa kanya. Sabi niya sabay tawa ulit. Hindi pa pero tatanungin ko if gusto niya na magpatuli ngayong bakasyon. Ang sabi ko. At nung buwaba na ako sa kotse niya ay pinalis ko na kaagad siya. Baka kasi may makakita sa amin. Butit walang tao gaano. Nung nakababa na ako at paalis na ay bigla siyang may sinabi na liligawan kita sa ayaw mo at sa gusto ha. Huwag ka na magpaligaw sa iba. Sabihin mo may gwapong nanliligaw sa iyo. Sabay tawa ng nakakaasar. Che, asa kang sagutin kita. Sabi ko ng pabiro. Sa kabilang banda noong nakaraan ay tumawag siya sa number ko at nangungulit na ibigay ko raw yung bank account ko para magpapadala siya ng pera sa amin. Ang sagot ko naman ay kaya ko naman silang suportahan kasi nagawa ko naman ng mag-isa. Sa sobrang pangungulit niya para hindi na tawag ng tawag ay binigay ko na lang. At nagsabi rin siya sa akin na mag-open siya ng account para sa pag-aaral ng mga bata at insurance na rin para sa kanila. Sinabi rin niya sa akin na ganado siyang magtrabaho dahil may umaasa na raw sa kanya at wala nang dahilan para mag-feeling binata na siya. Ayaw na rin niyang mag-migrate sa Canada kasi nandito raw kami at wala naman daw akong balak tumira sa ibang bansa kaya dito na lang daw siya. Sa totoo lang ay masaya ako dahil dati ipinagdarasal ko to na someday ay mabubuo yung pamilya namin. Kasi nahihirapan na rin ako dahil tanong sila ng tanong if may tatay raw ba sila. Sa ngayon ay nag-uusap kami ni Jonel paano ko siya mapapakilala ng maayos. At syempre sa magulang ko dahil gusto niyang maging maayos na yung pamilya namin. At para na rin daw matuwid niya ang mga pagkakamali niya before. Ang sabi rin niya sa akin na kaya raw siya kinakarma sa past relationship niya dahil sa ginawa niya sa amin na pag-iwan. Sa totoo lang, ang dami niyang plano sa amin na mag-iina. Kaso'y naguguluhan ako kung makikipagbalikan ako. Ang sabi lang ng parents ko dati kung makakapag-asawa ba raw ako since nasa tamang edad na ako. Ang sa kanila lang ay maging maayos at tanggap ang anak ko. Kaso hindi ko pa nasasabi na nagkakausap na kami ng ex ko. Mabait ang parents ko. Siya nga pala pastor kasi ang tatay ko at ang nanay ko naman at mga kapatid is may katungkulan sa simbahan. Isa po kaming Baptist. Kaya alam kong magiging maayos naman if magkakausap sila sa side ko. Ang kinakatakot ko is paano naman sa side ni Jonel if tatanggapin ba ang mga anak ko. Willing naman akong ipa-DNA yung kambal if ever. Sinabi ko rin ang concern na yon kay Jonel pero ginarantiyan niya na matatanggap daw ng pamilya niya ang mga kambal. Samantala kinabukasan ay nagulat ako kasi may nagpapadala ng pagkain. Dinala ng guard sa faculty at tinanong ko yung guard kung sino ang nagbigay. Ang sabi lang niya is yung manliligaw ko raw. Pinadescribe ko yung itsura
Ang sabi lang niya ay matangkad na singkit at yun na nga, inaasar na ako ng co-teachers ko since never naman akong nagpaligaw talaga. Nagtataka rin ako paano niya nalaman yung school na pinapasukan ko. Mga bandang 5 PM habang ako ay abala ay biglang tumawag si Jonel. Nag-aayang makipagkita sa akin. Ang sabi ko hindi pwede kasi may gagawin pa akong forms dahil magsasara na ang klase. At hanggang next week na lamang ang pasok. Ang sagot lang niya sa akin ay importante. Bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko kasi alam ko pag may mga ganong salita niya ay may importante ngang sasabihin. Sabi ko na lang sige pagkatapos ng klase ko. Ang sagot lang niya is aantayin kita sa kanto ng work mo. At nung uwian ay nakita ko nga siya doon tapos ang laki pa ng ngiti niya sa akin. Ang sabi ko ay paano mo nalaman yung trabaho ko? Ang sagot lang niya ay sinundan kita. Nung nasa kotse na kami ang sabi ko, ano bang sasabihin mo? Sagot niya ay sinabi ko na sa daddy ko at sa dalawang kapatid ko yung tungkol sa inyo ng mga bata. Gusto nilang makita. Papadudot hindi ako makapag-react. Bigla siyang nagsabi na hindi naman nila kukunin. Gusto lang nila talagang makita. Uuwi yung ate ko at si daddy ngayong buwan galing Canada. Aayusin yung properties dito. Ang sagot ko lang, hindi ko nga masabi sa anak mo yung tungkol sa'yo. Mahirap naman kapag biglaan, sagot ko. Bigyan mo ko ng panahon kasi hindi agad-agad yan. Kasi yung bunso natin na lalaki ay kapatid ko ang tinuring nilang tatay. Dagdag ko. Sagot lang niya ay hanggang kailan mo ako itatago. Hindi naman pwedeng ganito lang tayo. Nagpababa na ako sa kotse. Sabi ko'y uuwi na ako. Tapos itong si Doc, hinabol pa ako. Nakita tuloy kami ng isang kapatid kong babae. By the way, 3 kasi kaming magkakapatid at panganay ako. Nakita siya ng kapatid ko at lumapit sa amin sabay tanong na ate, hindi ba si ano yan? Kailan pa kayo nag-uusap niyan? Sagot ko. Saka ko na ipapaliwanag. Tapos nag-hi si Jonel sa kapatid kong babae. Manliligaw pala ako ng ate mo. Dagdag pa nito. Napangiti naman ang kapatid ko tapos sabi lang niya ay sige kuya. Sabay-sabay na tayong pumunta sa bahay. Noong papunta na kami sa bahay, kinabahan ako ng sobra. Yung kabog ng dibdib ko ay parang sasabog. Nung nandun na kami sa bahay ay hindi siya nakilala ng magulang ko. At yung anak kong babae naman ay biglang lumapit sa amin at nagmano at nagtanong din kung sino siya. Sabi ko ay kaibigan ko anak. Kinausap naman siya ng magulang ko at kinausap siya ni Papa. Nanliligaw ka ba sa anak ko? Sagot niya ay opo. Tapos yung anak kong lalaki ay biglang pumasok ng bahay galing sa pakikipaglaro. Tapos biglang sinabi na mama, hindi ba yan yung doktor na pinuntahan natin? Magkakilala po kayo? Kinakabahan ako sa nangyayari, parang gusto ko nang magpakain sa lupa. At ayon, pinalabas ko muna sila ng bahay kasama yung kapatid kong babae. At doon ako simulang umiyak. Sinabi ko sa parents ko na siya yung ex-boyfriend ko nung college ako at siya ang tatay ng anak ko. Humingi ako ng sorry sa magulang ko at niyakap lang ako ng nanay ko at ang sabi lang niya ay hayaan mo na. Humingi ng sorry si Jonel at nagpaliwanag kung bakit nangyari yung mga past issues. Ang sabi lang niya sa magulang ko ay willing siyang makipagbalikan sa akin. At sagot lang ng tatay ko is pinatawad na kita anak. Mahirap magtanim ng galit sa puso. Hindi ka makakausad. Sabi lang nila sa amin kung kami talaga sa huli ay ibibigay naman ni Lord yon. Siguro ay eto na yung time na yon at matured na kami at hindi na bata. May mga pagkakamali tayo na pwede nating ituwid at ayusin. Sabi ni Papa sa amin kaya napayak ako ng sobra. Hindi ko akalain na gano'n yung sasabihin ni Papa. Sabi lang ni Mama magdasal kami at humingi ng sign. Nawala yung kaba noong sinabi nila yan sa amin. Pinapasok nila yung dalawa since gabi na nga. Yung anak kong babae nagsasabi na, ano mo yan Mama? Kamukha niya yung napapanood ko sa video sa Facebook, singkit din. Tapos bumubulong si Jonel. Kamukha ko rin pala siya. Ba't walang nakuha sa'yo? Konti lang. Inaasar pa ako.
Sabi ng nanay ko kay Junel is dito siya magbakasyon para makapag-bonding sa mga bata. Sagot lang niya is sige po mama. Tapos natatawa pa siya. Yung anak kong lalaki hindi siya kinikibo gaano at nahihiya pag nilalapitan siya ni Doc. Namumula ang mukha niya. Yung anak ko namang babae, sabi ba naman, crush kita, sabay tawa. Tinanong pa si Junel kung sa bahay matutulog. Sabi lang ni Junel, next week anak, dito ko matutulog sa inyo. Sa ngayon papadudot dito sa amin natutulog si Junel since medyo malapit ang Cavite sa Las Piñas kung saan siya nagwo-work as doctor. Last week po kasi is tinatanong ko siya if pupunta siya sa recognition ni Kambal. Pumayag naman siya, kaso isasaglit lang siya dahil sa work. Ang sabi niya sa akin first time niyang a-attend ng recognition tapos sabi ko, bakit nung bata ka ba sino ba ang uma-attend sa'yo? Sabi niya mami and daddy ko. Pero mas excited daw siya ngayon. Sabi niya, ano bang oras ang recognition? Sabi ko naman ay 9 AM pa naman so dapat ay mga 8:30 ay nandun ka na. Manggagaling ka pa sa Laguna. Taga Laguna po kasi siya so malayo talaga. Kaya sabi niya sa akin, kaya yan, mag-a-alarm ako. Nung malapit na ang recognition ni Kambal, 8:45 na ay wala pa siya. So saktong hindi pa naman tinatawag sila Kambal. Tapos bigla siyang dumating, nakapang doktor pa, kakamadali siguro. Traffic daw kasi bandang Dasmariñas kaya ayun natagalan. At buti naman at nakaabot pa siya. Tapos sabi ko, ikaw nang umakyat sa stage. Sagot naman niya, paano ka? Sabi ko ilang taon na akong umaakyat. Ikaw naman para maiba. Ayun na nga, siya ang umakyat kina Kambal tapos yung reaksyon nilang dalawa, bakit daw si Doc ang sasama? Sabi ko, anak sasamahan kayo ni papa ninyo. Tapos yung anak kong babae sabi ba naman ay mama, papa namin si Tito Crush. Tapos sabi ko ay akyat na kayo, so ayun nga, umakyat siya ng 2 beses. By the way, magkaklase ang mga anak ko, parehas silang may award. Tapos yung mga co-teacher ko ay nakatingin lang. Wala rin naman akong pakialam kung magmarites sila sa amin. Then, nagpicture kami. Si Junel abay proud papa para sa mga anak niya. First time daw niyang umakyat. Sabi ko next time ulit. Umalis din kaagad si Junel after matawag ang name nila Kambal. Tapos ay nagtanong pa sa dalawa kung ano ang gusto nilang pasalubong sa pag-uwi. Sagot naman nila ice cream daw yung madami. Mahilig kasi sila sa ice cream actually. Nauuna na sila Kambal sa bahay while ako is nasa school pa. Since may pasok pa naman last day. Noong nasa bahay na ako sabi ko ay doon sa mama ko na kaninong mga bag at gamit yan. Sabi ni mama ay kay Doc yan. Dumaan daw kaninang umaga. Tapos itong anak kong babae tanong ng tanong kung totoo ba na papa nila si Doc. Sabi ko ay oo papa niyo yon. Tanungin niyo siya pagpunta niya rito. Tapos sabi ba naman niya, puntahan daw namin sa work. Then yung dalawa nakaabang sa pintuan. Anong oras darating yung papa nila? 11 PM na ng gabi ay wala pa si Doc tapos yung dalawa ay nakaabang pa rin sa pintuan. Tinry kong tawagan si Junel pero hindi sumasagot. Bandang alas 12 nakauwi si Junel. Nakatulog yung dalawa sa kakaantay sa kanya. Sabi ko pag uwi niya, uy ginabi ka na. Sabi niya marami raw work, saka naghanap pa raw siya ng ice cream. Nahirapan daw siya kasi mga sarado na ang store. Yung lugar kasi namin is maagang nagsasara ang mga tindahan. Kaya bumili pa raw siya sa bayan. Tapos hinanap yung dalawa, sabi ko ay natulog na, kanina pang hinihintay ka. Then nagtanong din siya saan siya matutulog. Sabi ko doon sa isang kwarto. Hindi kasi kami pwedeng magtabi pa. Nakakaloka lang kasi sanay akong makita sa loob ng bahay yung tatay at kapatid kong lalaki na nakasando. Tapos nakakapanibago lang kasi dumagdag pa si Jonel. Halatang nagji-gym din siya. Kaya pala nagtanong if may gym daw ba dito malapit sa amin. Halata naman sa pangangatawan niya. Kinaumagahan yung dalawa ay nagtanong if nandito na si papa nila. Sabi naman ni mama natutulog pa. Abay tuwang-tuwa yung babae. Pagising na pagising ng papa niya ay yapos ng yapos. Tinanong kung totoo raw ba na papa nila si Jonel.
Yung anak ko namang lalaki ay nonchalant lang. Yung isa ay maligalig. Kinausap nila si Jonel. From now on, papa na ang tawag sa kanya. Hindi na tito crush or kuya. Kuya kasi ang tawag sa kanya nung anak kong lalaki. Tapos sabi naman ng kapatid kong lalaki ay hindi na kayo magsasabi ng sana all may papa. By the way, kinausap din pala siya ng kapatid kong lalaki at ng tatay ko ng masinsinan noong last time na nandito siya sa bahay. Regarding kinakambal, pinakinggan ko na lang na mag-explain si Jonel paano siya naging papa nila. Sa ngayon ay inuunti-unti pa rin naming i-explain sa kanila since hindi nga maganda yung past. Sabi lang ni Jonel ay sabihin na lang ulit kapag medyo nag-mature na sila. Sa ngayon ay masyadong sensitive pa tapos yung anak kong babae, sasama daw siya sa ospital para makita raw niya yung work ng papa niya. Yung isa naman ay nahihiya pa. Sa ngayon ay nag-a-adjust pa sila na tawaging papa si Jonel. Nakakatuwa rin kasi yung picture nila ay pinakita raw ni Jonel sa family niya. Yung anak kong babae masyadong clingy sa papa niya. Maya't maya yung tawag sa messenger. Laging magka-video call pag may time si Jonel. Tapos lagi silang nakaabang sa pinto sa gabi. Nakikita ko naman yung saya ng mga bata kapag umuwi yung papa nila. Pati sa pagtulog doon natutulog sa kwarto. Siyempre doon siya sa ibaba. Sa ngayon ay na-open up ni Jonel yung surname ng kambal. Gusto sana niya na isunod na sa surname niya. Nagtatanong din siya if balak ko bang magpakasal sa kanya at bumukod na. Though mabilis if agad-agad. Ang sabi ko lang sa kanya pag okay na ang lahat. Sa ngayon ay wina-workout namin yung sa mga bata. Yung relasyon niya kinakambal. Kaya pag maaga siyang nakakauwi ay ginagala niya kami. Kasi yung anak kong babae dikit ng dikit sa kanya. Parang ayaw humiwalay. Tinatanong niya yung lalaki, kamukha raw niya pero ang ugali ay sa akin. Sa ngayon, eto muna yung update ko sa inyo. Happy naman kami sa current setup namin. Kung isang araw ay mag-decide kaming i-upgrade po ito ay ikikwento namin sa inyo sa susunod. Papadudot masaya ako kasi nakakasama ko si Jonel at nakakasama siya sa mga anak ko. Para kaming one happy family. Label na lang talaga ang kulang. Pero papadudot, hindi naman ako nagmamadali dahil alam kong magiging mas happy kami as couple in God's perfect time. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Naz. Maraming salamat sa inyo, Naz, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Tama ka sa sinabi mong huwag magmamadali sa pag-ibig dahil kusang darating yan sa inyo in God's perfect time. Kapag pinaubayan natin sa Diyos ang lahat ay magiging maganda ang resulta ng iyong buhay pag-ibig. Kaya para sa inyo, Naz at Jonel, good luck at sana'y dumating na ang tamang panahon para sa inyong pagmamahalan. Sana po'y hanapin po ninyo ang Kaistorya YouTube channel para po sa mga horror stories na ina-upload namin daily. At sana ay makapag-subscribe din po kayo sa Gianna Vlogs. Ito naman po ang aming personal family vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Stories.